Nagsisimula kami sa pamamagitan ng pagkakita ng isang batang lalaki na naglalaro ng soccer sa isang beach sa Mexico. Halos madilim na at walang tao sa paligid. Biglang nakakita ang bata ng helmet na may nakakabit na camera. Nang i-play niya ang unang video, nakita namin ang dalawang surfers na nag-e-enjoy sa maaraw na panahon at nagsasaya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay inaatake ng isang malaking peteng na palm unit sa kanila. Kinilabutan ng bata sa kanilang mga hiyawan kaya agad itong tumakbo palayo sa lugar. 2 araw bago nito, isang Amerikanong turista na nagngangalang Nancy Adams ang papunta sa parehong beach. Mula sa pakikipag-usap niya sa driver, nalaman namin na siya ay isang aspiring medical student. Gayunpaman, pagkatapos ng kamakailang pagkamatay ng kanyang ina, na may nakamamatay na karamdaman, nagpasya siyang magbago. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa dalampasigan. Ito ay isang stunningly maganda lugar, eksakto sa naisip ni Nancy. Ang pinakamagandang bahagi ay ang beach ay halos walang laman, maliban sa ilang lokal na surfers. Pagkaalis ng driver ay mabilis na pinalitan siya ni Nancy. Wetsuit at inihanda ang kanyang surfboard na iniwan ng kanyang ina. Pagkatapos, sumisid siya sa dagat at nagsisimulang magtampisaw patungo sa mga alon. Pag-abot ng medyo malayo, nakilala niya ang dalawang surfers na tila pala kaibigan. Nagtanong si Nancy kung mayroon siyang dapat malaman tungkol sa lugar. At isa sa kanila ang nagpahayag na ang dikiya na matatagpuan doon ay lubhang mapanganib. Ipinaliwanag din niya na may ilang mga bahura na lamang lumilitaw sa gabi kapag mababa ang tubig. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kinuha ng tatlo ang kanilang mga board at mag-surf sa mga alon. Pati si Nancy parang professional. Pagkalipas ng ilang oras, napagod ang mga lalaki at nagpasya para umalis. Gayunpaman, si Nancy, na nagmula sa malayo sa Estados Unidos, ay gustong magkaroon ng kaunting kasiyahan. Binanggit niya na mananatili siya doon ng ilang oras pa at magpapalam sa kanila. Sa sandaling ang guys umalis na, naramdaman ni Nancy na may lumalapit sa kanya sa tubig. Buti na lang, grupo lang ng mga dolphin, tuwang-tuwa na tumatalon. Tuwang-tuwa si Nancy sa kanilang kagandahan at pagiging mapaglaro, kaya nagpasya siyang gawin ito. Sundan sila. Nakapagtataka, pagkatapos ng ilang minuto, napagtanto niya na ang dagat ay puno ng dugo. Lumalabas na ang dugo ay nagmumula sa isang patay na balyena, marahil ay hinuhuli ilang araw na ang nakakaraan. Napagtanto na malapit na ang isang mandaragit, sumakay si Nancy sa kanyang board at nagsimulang magtampisaw sa isang ligtas na lugar. Sa kasamaang palad, napansin na siya ng halimaw. Inatake nito ang board at itinapon si Nancy. Ang mga bato, kahit papaano, nagawa ni Nancy na makabalik sa kanyang board, ngunit hinawakan ng halimaw ang kanyang binti at hinayla siya sa tubig. Sa lalong madaling panahon ay inihayag ang sarili bilang isang malaking puting peteng. Sa sumunod na laban, malubhang nasugatan ang binti ni Nancy, na nagiging pula ang tubig sa paligid. Ngunit, sa kabila nito, kinakaya niya upang makatakas at umakyat sa bangkay ng balyena. Pagdating doon, sa wakas ay napagtanto ni Nancy ang gravity ng ang sitwasyon. Sumisigaw siya kay Kristo para humingi ng tulong, ngunit tulad ng inaasahan, walang makakarinig sa kanya dahil siya ay napakalayo mula sa dalampasigan. Samantala, determinado pa rin ang peteng na tapusin ang nanghihimasok. Nagsisimula itong paulit-ulit na sumalpok sa bangkay ng balyena, dahilan upang muntik nang mahulog si Nancy sa tubig. Sa makatuwid, nagpasya siyang maghanap ng mas matatag na ibabaw kung saan siya makakapagtago mula sa peteng. Tumingin siya sa paligid at napansin niya ang dalawang pagpipilian. Ang una ay isang buoy na lumulutang sa tubig, ngunit tila masyadong malayo. Ang pangalawang opsyon ay isang bahura na nagsisimulang lumitaw dahil sa low tides. Ang problema lang ay lulubog na naman ito kinabukasan. Nag-aalinlangan si Nancy, ngunit sa huli, pinipili ang bahura, ngunit ang tama ng peteng sa bangkay ay nagpabagsak kay Nancy sa dagat. Pagkatapos ay lumangoy siya, kahit na may sugat na binti, desperado na iligtas ang kanyang buhay. Ang sitwasyon ay mukhang napakadelikado, ngunit sa kabutihang palad, naabot ni Nancy ang bahura. Doon, nakahanap siya ng isa pang biktima ng peteng, isang seagull. Upang ihinto ang pagdurugo sa kanyang binti, ginagamit niya ang kanyang mga palamuti at nagsasagawa ng isang improvised na operasyon. Ang pamamaraan ay nagpapahiyaw sa kanya sa sakit.
Ngunit hindi niya alam na ito ay simula pa lamang ng isang nakakatakot na sitwasyon. Matapos tahiin ang sugat, itinali niya ang kanyang wetsuit sa paligid nito, tinitiyak ito, hindi nahawa. Dapat maghintay ngayon si Nancy para sa isang himala, at para sa isang tao na magpakita doon. Iligtas siya. Makalipas ang ilang oras, sumapit ang gabi, at sobrang lamig. Mas maraming pagbabago ang ginawa ni Nancy sa kanyang wetsuit at ginawa itong isang uri ng jacket. Sa gabi, kumakain ang dalawa ng ilang alimango sa formal na pagsasama. Sa isang punto, napansin ni Nancy ang kanyang surfboard. Lumulutang hindi masyadong malayo sa kanya. Sa pag-asa na nawala, ang Peiteng, dahan-dahan siyang pumasok sa tubig. Gayunpaman, habang lumalangoy siya ng ilang minuto, napansin niya ang nagbabantang palikpik ng malaking puting Peiteng. Umuusbong sa ibabaw. Ginamit ni Nancy ang kanyang huling lakas at bumalik sa bahura, ngunit sa proseso, sinasaktan niya siya. Binti ulit. Sa puntong ito, halos sumuko na siya. Ang bahura ay mawawala sa ilang sandali. Oras, at kung hindi siya papatayin ng Peiteng, malamang na ang lumalalang sugat niya. Ngunit pagkatapos, nakita ni Nancy ang isang sinag ng pag-asa. Isa itong lasing na lalaki na nahimatay sa dalampasigan. Dahil hindi naman siya masyadong malayo, sumisigaw si Nancy para humingi ng tulong, at buti na lang, nagising siya. Pagkatapos ay inutusan siya nito na tumawag mula sa ang kanyang telepono na nakaimbak sa kanyang bag. Mukhang nakikipagtulungan ang lalaki, ngunit sa sandaling suriin niya ang bag, kasakiman ng pumalit sa kanya. Sa harap mismo ng mga mata ni Nancy, kinukuha niya ang lahat ng pera niya, inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, at naghahanda na umalis. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang surfboard na lumulutang sa tubig at nagpas siyang nakawin din ito. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Sakim, paulit-ulit siyang binabalaan ni Nancy. Ang panganib, ngunit walang kabuluhan. Pumasok siya sa tubig at umabot din sa surfboard. Pero bago niya magawa, bumalik sa beach kasama nito, inaatake siya ng Peiteng, pinunit siya sa kalahati. Mapapanood lang at kilabot si Nancy, na pagtatanto na walang daan palabas. Kinaumagahan, nagising siya sa ilang buhos ng tubig. Nangangahulugan ito na ang pagtaas ng tubig, at sa loob ng ilang oras, ang reef ay ganap na lulubog. Ngayon, kailangang makaisip si Nancy ng paraan para makatakas sa dagat sa lalong madaling panahon. Biglang ang dalawa, dumarating sa beach ang mga surfers mula sa nakaraang araw. Napansin agad nila si Nancy sa bahura at simulan ng paglapit sa kanya sa kanilang mga surfboard. Sinisikap ni Nancy na ipaliwanag na malapit ang isang Peiteng. Ngunit ang mga lalaki, na regular sa lugar, ay naniniwala na siya ay nagbibiro. Sa kasamaang palad, sa susunod na segundo, ang killer shark ay tumalon sa hangin at nilamon ng isa sa mga surfers. Nang nasaksihan ito, nataranta ang kanyang kaibigan at nagsimulang lumangoy ng bal-isang patungo kay Nancy. Sa wakas ay nakarating na siya, ngunit bago pa siya nito mahayla, kinaladkad siya ng Peiteng sa kailaliman ng dagat. Nakakatakot si Nancy nang makitang may namamatay na tao sa harap niya. Pero alam niyang dapat siya malakas kung gusto niyang makita muli ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang sigol at nagsimula para pangalagaan ang mga sugat nito. Kinagat siya ng maliit na ibon noong una. Nang maglaon, habang naghahanap si Nancy ng mga paraan upang makatakas sa bahura, napansin niya ang helmet ng pangalawang surfer na may camera. At sa kabila ng mga Peiteng na umiikot pa rin sa lugar, gusto itong bawiin ni Nancy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon siyang ideya sa isip. Gamit ang kanyang relo, kinakalkula niya ang eksaktong oras na kailangan ng Peiteng upang makagawa ng kumpletong pag-ikot ng bahura. Ito pala ay 30 segundo. Ilang sandali pa, naghihintay si Nancy ng isang angkop na sandali at sumisid sa tubig. Nakuha niya ang camera nang walang anumang problema. Ngunit sa kanyang pagbabalik, sinimulang habulin siya ng Peiteng. Nancy kahit papaano ay bumalik sa reef, ngunit ang nababanat na Peiteng, sumusubok na tumalon sa ibabaw para agawin siya. Sa kabutihang palad, ang Peiteng ay bumabato sa lason. Mga halaman na nagtataboy pabalik sa tubig. Pagkatapos ng isa pang karanasang malapit sa kamatayan, sa wakas ay naranasan na ni Nancy. Bagay na makakatulong sa kanya sa gitna ng dagat. Pinapanood niya ang video na naka-record sa camera. Nananagoy sa malungkot na sinapit ng mga lalaki. Sa pag-aakalang hindi siya makakalabas, nagpasya siyang mag-record ng isang
Mensahe para sa kanyang pamilya, na sinasabi sa kanila na manatiling matatag kung sakaling mamatay siya sa karagatang ito. Nancy noon, nagtatala ng isa pang mensahe na humihingi ng tulong. Nang matapos, ibinalik niya ang kamera sa dagat. Umaasang umabot ito sa dalampasigan, kung saan may manood sa kanyang video at darating para tulungan siya. At makalipas ang isang oras, halos tanghali na. Malapit nang dumating ang high tides at taangayan ng bahura. Ngayon, kailangang sumisid si Nancy sa tubig at maabot ang boya sa lahat ng paraan. Bagamat ang distansya dito ay 100 metro, natatagal ng hindi bababa sa 2 minuto upang marating. Gayunpaman, bago umalis, inilagay niya ang sigol sa isang sirang piraso ng surfboard at pinaalis ito. Umaasang dadalhin ito ng alon sa dalampasigan. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naghahanda si Nancy na sumisid sa tubig, napansin niya ang daan-daang dikiya na lumalangoy sa malapit. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Naaalala niya kung paano siya binalaan ng mga surfers na ang mga hayop na ito ay lubhang mapanganib. Bagaman ito ay isang mapanganib na hakbang, nagpasya si Nancy na lumangoy sa gitna ng dikiya at gamitin ang mga ito bilang isang kalasag laban sa peteng. Ang plano ay gumagana, at ang peteng ng ahas ay hindi lumapit sa kanya, parang kinikilabutan sa halaya. Isda. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay naabot ni Nancy ang buoy, ngunit habang umaakyat siya, naputol ang strap, dahilan para mahulog siya pabalik sa tubig. Dumating din ang peteng, at parang mapupunit siya sa mga piraso. Gayunpaman, buong tapang na sinaksak ito ni Nancy gamit ang piraso ng metal na nagbigay sa kanya ng sapat na oras para umakyat sa buoy. Pagkatapos nito, tumingin siya sa nakatagong compartment at nakakita ng flare. Agad na pinaputok ni Nancy ang flare sa langit para humingi ng tulong, ngunit tila walang tao sa paligid. Sa puntong ito, ang peteng ay naging napaka-agresibo at paulit-ulit na humahampas sa boya. Ilang minuto na lang ay lumubog na. Pagkatapos, sa oras na nauubusan, siya ay nag-iisip ng isa pa. Plano. Napagtanto ni Nancy na ang kalapit na bangkay ng balyina ay nagsimulang tumulo ng langis, kaya't pinaputok niya ang natitira, sumiklab sa karagatan. Sa sandaling gawin niya, nagliyab ang langis, na nagliliyab din sa peteng. Ang napakalaking hayop ay nagpupumiglas saglit ngunit pagkatapos ay sumisid sa tubig at pinapatay ang apoy. Samantala, sa dalampasigan, ang batang lalaki na naglalaro ng football. Sa simula ng pelikula sa wakas natagpuan ang camera. After watching the videos, tumakbo agad siya para makakuha ng tulong. Bumalik sa boya, ang peteng ay naging mas agresibo at patuloy na humahampas. Ito, Pipira piraso. Dinidisintegrate nito ang malaking estruktura at kalaunan ay sinisira ito. Kumapit si Nancy, parang nahuhulog, tiyak na kamatayan. Sa isang tiyak na punto, ang buoy ay napupunta sa ilalim ng tubig, at doon napansin ni Nancy ang anchor na hawak nito. Matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ang anchor ay binubuo ng ilang matulis na baras, na nagbibigay sa kanya ng isa pang ideya. Kaya, habang ang peteng ay umaatake pa rin sa buoy, bumaba siya dito at tinanggal ang kadena. Napakabigat ng kadena. Sinimulan nitong hilahin si Nancy sa kailaliman ng karagatan. Sa wakas ay napagtanto ito ng peteng at nagsimula para sundan siya. Ngayon, kailangang gawin ni Nancy ang kanyang huling hakbang. Kaya't sa pamamagitan ng pag-akit sa hayop sa bitag, naiwasan ni Nancy ang matutulis na bakal sa pamamagitan ng pulgada. Ngunit ang peteng, nang hindi nakikita ito, ay tinusok at agad na pinatay. Na naglalagay ng isang tapusin ang kanyang bangungot. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating ang bata kasama ang kanyang ama na walang iba kaysa sa driver noon. Nakita niyang wala ng buhay si Nancy sa dalampasigan at agad na nagsimulang magtanghal. Cardiopulmonary resuscitation. Nakahinga rin siya ng maluwag nang malaman niyang nagawa ng kanyang kasamang sigol upang iligtas ang sarili sa tulong niya. Pagkalipas ng ilang taon, nakita si Nancy sa isang beach sa Texas. Naka-recover na siya mula sa wrong areas, nag-iiwan lamang ng ilang gallows sa kanyang mga binti. Nagtatapos ang pelikula habang siya, kasama ang kanyang kapatid, tumalon sa dagat.